Hello guys! Ngayon nga, samahan niyo ako at uuwi tayo ng Pilipinas. Kung nagpaplano kayo na pumunta ng Auckland, New Zealand at hindi niyo alam kung anong dapat nyong gawin from Manila papunta ng Auckland, meron akong separate video, panoorin niyo yan. But for today's video, itutour ko kayo at aalamin niyo kung paano naman ang pabalik natin ng Pilipinas. Pagpasok natin ng International Airport, makikita natin agad dyan yung mga check-in counters. Hanapin niyo lang sa monitor nila kung saan kayong counter, tapos doon na kayo pumila. After nun, kumain lang kami dahil dito rin naman sa may second floor yung kanilang departure area. Pagpasok nyo dyan ay immigration na, tapos yung security check, then eto na yung parang duty free, tapos eto na yung papunta sa boarding area. At alam nyo ba, sobrang bilis lang kasi parang less than 10 minutes tapos na ako. Kaya ito, may time pa ako na mag-refresh, mag-restroom. Kaya hindi natin kailangan na magmadali, tumakbo, ganyan. Mag-ikot-ikot lang din tayo at i-explore ang kanilang airport. Nakikita nyo ba yung status? O, may nakalagay dyan relax. Pero tayo ay dun tayo papunta sa Hong Kong at yan, 4-minute walk tayo papunta dun sa ating boarding gate. If ever din na hindi kayo nakakain, before kayo pumasok sa departure area, marami namang mga restaurants dito sa loob ng boarding area. Yung mga coffee shops, tapos yan, if ever kailangan nyo pa bumili ng mga souvenir items, marami din dito. Alam niyo yun, hindi yung kagaya ng mga airport na pahirapan maghanap kung ano yung mga kailangan nyong bilhin o kaya yung mga souvenirs. Ayan, 'di ba? Mas marami ang mga choices nyo dito. At kadalasan nga ay meron silang mga promos pa dito, may mga discounts, kaya sobrang sulit din. Kaya kung ako sa inyo at gusto nyo ring mag-ikot dito sa airport nila, medyo agahan nyo kasi mabilis lang naman talaga yung pagpasok natin at yan nga, makakapag-ikot tayo at makakakain at makaka-relax tayo. So after nga ng lahat ng mga kaganapan ay pumunta na ako dun sa boarding gate ko. Yan, nasa gate 3 tayo at papunta tayo ng Hong Kong. Opo, bakit Hong Kong? Kasi nga po walang direct flight from Auckland papunta ng Manila. At ang airline natin ngayon ay Air New Zealand. So kaya makikita nyo kung ano bang meron at anong kaibahan niya sa mga common natin na sinasakyan ng mga airlines. Okay, first, yung overhead bin. So, kalimitan naman talaga ay ganyan talaga ang itsura. Tapos yan, meron tayong blanket and pillow dito. Next naman yung ating legroom. Tamang-tama lang siya sa height natin. Charis. Malaki naman yung space niya. Tapos yan, meron tayong TV dyan na gamit natin yan kapag ganitong matagal ang biyahe. Nasa 10 hours and 17 minutes lang naman po ang papunta ng Hong Kong. At alam niyo ba guys, ngayon ko lang talaga napagtuunan ng pansin na halos lahat talaga ng may mga monitor na mga airlines, maganda at creative na talaga yung safety briefing nila ng mga videos. At kadalasan din wala na ring mga flight attendants na nagde-demo talaga kung papaano, kundi doon ka na talaga sa monitor manonood. At before pa lang mag-take off, nanonood na ako ng movie, merong earphones na pinaprovide sa atin, tapos after siguro mga 2 oras, yan, isuserve naman nila yung ating first meal. Sa pagkakatanda ko, it's beef lasagna, tapos yan, masarap talaga yung set meal nila dito. Lagi namang dalawa yan, it's either chicken or beef, tapos minsan lamb. At ang isa pang naaaliw talaga ako dito, ito yung map nila na nakikita mo kung nasang area ka na ba. Basta i-explore nyo lang yung kanilang TV dito. Yan, may mga weather, may mga games, at alam nyo ba, ito pang pinakamaganda, meron silang wifi. Kaya yung buong 10 oras na yon, every time na nagigising ako o kaya nanonood ako, tapos yun, may mga notification, nababasa ko agad, nagme-message ako sa family ko. At tingnan nyo to guys, nasa Pilipinas na tayo. Kung po pwede rin pumara dito, diba? Pero, uy, hanggang Hong Kong tayo. Tapos yan, may pa-ice cream pa sila. At alam nyo ba guys, nung nasa Pilipinas na part, sabi kasi maulan that time, ayun nga, ang turbulence ay grabe talaga. At ito na guys, sinerve na ang ating second meal. So may kanin yan, kaya ito ang ating dinner. Sa pagkakatanda ko, ito yung chicken salpicao or pork salpicao, something ganun. Syempre, ang drinks din nila dito ay unlimited. So every time na kailangan mo, pwede ka rin namang mag-request sa kanila. So dahil nasa Manila area na tayo, alam natin na parang mga almost 2 oras na lang ang ibabiyahe natin at makakababa na tayo sa Hong Kong. Ito naman ang kanilang restroom, guys. In fairness, malinis tsaka mabango talaga siya kahit long flight to. At kapag namimigay na sila ng ganitong candy, it's a sign na malapit na tayong mag-land. So in short, guys, kapag ganitong mga long flight, ang pwede lang nating magawa ay kumain ng kumain, manood, matulog. Ayan, nakikita ko na malapit na tayo na mag-land at alam nyo ba, nanonood ako nito ng Moana tapos hindi ko na siya natapos. Finally, after 10 hours and 17 minutes, nandito na tayo sa Hong Kong. At dahil hindi naman tayo lalabas ng Hong Kong, ay hindi naman tayo kailangan na mag-immigration. At kung iniisip nyo naman yung aking check baggage, kung kailangan ko ba bang kunin, hindi na po. Kasi ang kinuha ko ay hindi yung self-transfer. Ang kinuha namin during booking is yung direct na siya. Kaya nung nag-check-in tayo sa Auckland, ay 2 na yung boarding pass natin. So, pero if ever na self-transfer kayo, I think ay mag-exit kayo ng immigration at kukunin nyo yung inyong baggage. Tapos yun, mag-check-in ulit kayo. Yun lang naman yung aking ini-imagine, pero
hindi ko pa talaga kasi siya na-experience. Kaya mahalaga talaga na alam nyo yung mga ganong process para yung inyong layover time ay mas mahaba. Kagaya nito sa Hong Kong, nagtitrain pa tayo kung pupunta ka sa immigration or pupunta ka naman sa transfer, ay kailangan mo talagang sumakay ng train. Dapat talaga 2.5 hours yung aking layover time. Pero dahil na-delay doon sa Auckland ng 1 hour, so 1.5 na lang. Isipin nyo, kung 30 minutes to guys, takbo-takbo na ako dito. At buti na lang talaga, clear yung mga signs dito sa Hong Kong Airport, kaya mas mabilis tayo na nakapunta doon sa ating boarding gate. Pero sa totoo lang, may kalayuan siya ha. Buti na lang, hindi ako nag-ikot-ikot tsaka bumili ng kung anik-anik dito sa Hong Kong, kundi dumaretso na ako agad dun sa boarding gate ko. At malaking tulong din kasi nakapunta na rin kami before ng Hong Kong, kaya familiar na ako kung saan yung mga papunta dito. Pero yun nga, kailangan nyo lang din namang magbasa kung saan yung mga signs. At ang airline naman na ating sasakyan ngayon ay Cathay Pacific. At finally guys, after 1 oras na ating pagpila, paglalakad, pag-transfer dito, ay nandito na tayo ngayon sa ating boarding gate number 16. Meron ding mga coffee shop, may mga bilihan din naman ng mga souvenirs dito. Pero ako, ayan, nag-aura na lang ako habang naghihintay. At nag-start na nga sila mag-announce, 8:30 PM na at tayo ay mag-boarding. At alam nyo ba, bago din to sa akin ha, iba yung process nila dito during boarding time. Tingnan nyo ha, tingnan nyo. Pinatayo niya lang ako dyan, tapos yan, merong camera. Then, nag-open na guys. Ibig sabihin na detect na ako nga iyon. Iba na talaga ngayon, 'di ba? Sobrang high-tech na. Hindi ko rin ma-imagine kung paano nila nagawa yon, pero ang galing nyo doon, Cathay Pacific. So, nakasakay na tayo. So, ito naman yung itsura ng kanilang eroplano. So, okay din naman yung legroom. May TV din tayo dyan. Meron din tayong lalagyan dito. May mga compartment. Meron din tayong headset dyan. May mga magazines. So, yung mga common na kailangan din natin ay meron naman talaga dito. Provided nila yan. At ito pa guys, babalik na tayo ng Pilipinas from Hong Kong. Sobrang excited din ako na bumalik ng Pilipinas at malalaman nyo rin bago mag-end tong video na to kung bakit. So, in-explore ko lang yung kanilang TV. Alam nyo ba, sobrang soft touch nung kanilang screen. Hinahanap ko rin dyan yung Moana. At yan guys, nakita ko yung Moana kasi nga hindi ko natapos kanina, diba? At ito na ulit guys. So, ito naman yung safety video naman ng Cathay Pacific. Ang ganda din. Soon guys, kapag may mga na-experience pa tayo ng mga ganito, mamimili na tayo kung sino ang best. Huy, ano ba yan? Charis lang. Pero yun nga, meron din tayong meal dito. So, ito naman ay parang hamonado style. Update lang guys, hindi ko natapos ang Moana kasi grabe talaga ang turbulence. Tapos paggising ko, maglaland na tayo dito sa Manila. Iba talaga ang feeling pag nandito ka na. Bukod sa makita at makasama ko ulit ang family ko, ito pa yung isang rason kung bakit ako umuwi. The Year Award goes to Joyce Rossman. At yes guys, yung iba sa inyo na panood na to, pero na-invite nga tayo sa Klook Awards Night at bonus pa dahil nakakuha tayo ng award. Again, maraming salamat sa aking pamilya, sa Klook, sa lahat ng mga sumusuporta dahil hindi natin ito magagawa kung hindi dahil sa inyo. I hope nakatulong sa inyo ang video na to. So mag-ingat kayo pabalik ng Philippines. Thank you very much for watching. Follow for more. Bye!